Mahal na Birhen ng Salambao ay magtatampok ng kanyang second Grand Marian Procession sa ika-6 ng Setyembre 2025 bilang pagdiriwang sa kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Dahil dito ay inaanyayahan po ang mga individual, pamilya, samahan o kapatiran sa mga parokya sa ating bayan, San Pascual Bailon, Santa Cruz, Paco, at Mission Parish of Nuestra Señora de Salambao, Binuangan, na interesadong maisama ang kanilang imahen ng Mahal na Birhen sa iba't ibang titulo base sa mga alituntunin para sa nasabing pagdiriwang. Ang deadline po ay sa ika-16 ng Agosto 2025. Makipag-ugnayan po kay Brother Cyrus Agustin sa opisina ng parokya para sa application forms at iba pang mahahalagang mga detalye. Maraming salamat po. Pamparokyang Komisyon ng Kabataan, isa pong paanyaya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong buwan ng Agosto, muling binubuksan ng Komisyon ng Kabataan ng ating parokya ang PCY Recruitment 2025 na isang paanyaya para sa mga kabataang handang ialay ang kanilang sarili sa Diyos, sa simbahan at sa kapwa. Bukas ang paanyaya para sa mga kabataang may edad 13 hanggang 39 taong gulang, ngunit wala pang sariling pamilya. Biniyagang Katoliko at may bukas na pusong maglingkod at mag-alay ng oras, kakayahan at sarili sa Diyos, sa simbahan at sa kapwa. Para po sa mga nais sumali, maaaring lumapit kay Sister AC Santos o sa sino mang miyembro ng Komisyon ng Kabataan. Maraming salamat po at naway tumugon tayo sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat nila Rudy and Merle Enriquez and family, Fred and Tess Bondoc and family, Lauren and Melly Garcia and family, District Engineer Henry Alcantara and family, Dr. and Mrs. Joel and Bobet Gutierrez and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family, Simeon Meneses and family, Attorney Rainier and Soniebra, Dory, Lisa, Rona, Baby Coronel, Teresa, Bai, Brian Pastura, Benedict, Pamela, and Joel Quinn, Emilita Huat and family, Angelita Baltasar and family, John, Koji, and Joko Javier, Leandro and Dolor Cruz and family, SPI Batch 1974 Elementary, John Mandel Paras, Ariel and Maria Lourdes Alfonso and family, Toto and Dolor Cruz and family, Serena Katrina Reyes, Ruel Christian Coros, and Mariel Coros. Para po sa kaarawan, Nina Rosario Tiu at Jose Casilaw. Para po sa natatanging kahilingan ng San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felina Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindley Valderrama and family, Amber Machades and family, Rodian Sonny Livamonte and family, Miguel Anthony Fidelino and family, Senisal and Legaspi family, Annalyn Esmilia and family, Basil and Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasia and family, Dr. Liana Anastasia Ramos, J.M. Babellis, Marian Joyce Rivera, Adriel Santa Ana, Audrey Santa Ana, Georgina Leonor Le, Benny Mercy Raimundo and family, Elena Tiriez Donovan, Nora Dolente, Bernardo Dolente, Margarita Ordinario, Priscilla Anastasio, Ruth Manyosca, Javier N. Jovellanos, David and Diane Kalua. David and Diane Katung,
Para po sa kagalingan, Nina Gloria Mercedes, Marla Carpio, Victoria Ilagan, Ferdelisa Castillo, Carmelisa Valeriano, Erwin Pontiliano, Mandy Tan, Laura de Ocampo, Clarine Santiago, Archie Bañas, Jeronimo Agustin, Antonia Garcia, Soledad Solis, Chedora Cruz Jr., Nolicita Carpio, Lani Samonte, Judge Maria Cristina Laderas, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Sales, Eden Rosales, Martina Agasser, Jeremy Venn, Roselina Kaubik, Rene Caringal, and Ana Renza Pauleo. Ana Renza Palileo. Para po sa kahilingan na pagkalooban ng supli, Mervyn and Mary Chris Policarpio, Austin and Jameline Ko-Shi, Roberto Jr. and Maria Teresa Silverio, Sernan and Jenny Rivera, Fernando Jr. and Annalisa, Jerome Vincent and Maureen Delgado, Erwin and Marlene Tortal, Alejandro and Maria Cristina Baricuatro, Alejandro and Maria Cristina Baricuatro, Darwin and Rachel Aure, Francis Joans and Jaika Zaira Manyala, Earl Michael and Felisa Faye Sumage, John Stephen and Quizar Anastasio, Reynaldo Jr. and Nissen Panes, Mark Jason and Cherry Lou Valdez, Joe Francis and Mary Charmaine Dolente, Neil Patrick and Candy Virgie Gonzalez, Nilo and Jennifer Pamiroyan, Arnulfo and Jacqueline Mapalo, Juvenal and Mara Raka, Rod Rainiel and Maria Evan Grace Kahayon, Ben and Finela Balajay, Jeric and Inner Rose Kabuyaw, R.J. Kenneth and Leah Geneva Padaw, Lewin and Elaine Chua, Alatin and Lorna Roque, Gino and Regem Marquez, Christian and Roma Angat, Ralph Gabriel and Janelle Laderas, Joseph Michael and Vanessa Habson, Jeffrey and Zarina Ann Policarpio, Roger Christian and Mariel Caros, Jax Nino Sonata Concepcion, para po sa mga kaluluwa, nina Reverend Father Jesus Palilio, Francisco, Petra, Ernesto, Emiliana, Alfredo, Epifania, Delphine, Felisa, Soluciano, Maria Purisima, Francisco, Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Zenon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edelberto, Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Chedora Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Sheltiel Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Fidelino Sr., Miguel Madera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Armand Peregrina, Floro and Senada Resurrección, Ferdinand Resurrección, Felipe and Leonori Vamonte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rolita Paglia, Reynaldo Avendaño, Galo and Veronica Espinosa, Apolonio and Clarita Ramos, Marilu Talad, Rodolfo Fajardo, Benedict Manyalak, Maria Teresa Herman, Sani and Fernando Sr., Eddie and Dion, Karina Pujeda, Ruben Huat Sr., Enrico Huat, Michelle Ann Oropesa, Cheska Marie Huat, Nori Kapalad, Armando Huat, Lita Hermosa, Florita Huat, Allen Mabuhay, Pedro Jr., Beatriz, Amalia, Jose, Ila, Joseph, Jesus, Jose de la Cruz, Ernesto Sarmiento Jr., Ladina, Emmanuel, Leomar,
Bernard, Frederick, Noriel, Joselito, Julieta, Mrs. Angelina Clenwar. Gilbert Rodriguez, Romolito Salvador, Arturo Bernardo Sr., Richard Joseph, Guaido Solis, Maria Divina Balajay, Virginia Solis, Magdalena Amad, Chodora Magbanwa, Marica Rivera, Milagros Dico, Karina Pujeda, Francisco Mindiola, Wilfredo Estopare, Remedios Manyosca, Marciano Jr., Josefina Palilio, Marciano Sr., Mariel de la Cruz, Leticia Briones Solano, Maria Shailene Tolentino, Candelaria Capalat, Lucena Flores, Raimundo Flores, Eileen Flores, Brehida Flores, Esther Flores, Eustaquio Purificacion. Para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng simbahan at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatory. Ngayon po ay ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Maging handa kayong insendihan ang inyong ilawan. Maglakbay tayo na walang pagkatakot, sapagkat si Kristo na ating liwanag ang mangunguna sa atin. Sa liturhiya, sa pagdiriwang ng misa, ang may sinting kandila ay tanda ni Kristong ating liwanag. Sa turo ng simbahan, mahal tayo ng Diyos at hindi makapananaig ang masama. Kaya lumakad tayo sa hinaharap ng walang pagkatakot. Sama-sama tayo at magkapit-bisig kaisa ng Diyos at ng bawat isa. Si Kristo ang nangunguna sa atin. Kailangan ng daigdig ang liwanag. Kailangan siya ng sangkatauhan bilang tulay na magdadala sa atin sa Diyos at sa Kanyang pag-ibig. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo din. Mga kapatid, patuloy tayong magbantay at maghanda sa pagdating ng ating Panginoon, kasama ng ating mga pari, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, dala mo'y apoy na nagpapadalisay sa mga sumusunod sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesu Kristo, habilin mo'y maghanda at magbantay para sa pagdating mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, paalala mo'y iwasan ng kasakiman at pagsikapan ang tunay na kayamanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapayapaan at sa lupa'y sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos. Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
Sa Diyos, papuri sa Diyos. Sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Spiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalahad ng karunungan na ang mga bagay na magaganap ay ipinapagpauna ng sabihin ng Panginoon upang magalak ang lahat sa pagdating ng katuparan nito. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami bahaginan mo ng iyong kalawalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ampuon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay, sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ng sumulat sa mga Hebreo sa pamamagitan ng ilang halimbawa na ang pananalig ay paniniwala na inilahad, ngunit hindi nakikita. Ang salita ng Diyos mula sa aklat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupaing ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang halaga ng pagiging laging handa sa anumang maaaring mangyari sa buhay. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa 19 na linggo na sa karaniwang panahon, 19th Sunday in Ordinary Time. Sino po ba dito sa inyo ang mga mainipin? Sino ba dito ang madalas kapos
o kulang ang pasensya. Sino ba dito ang kapapasok pa lang sa simbahan, nag-aapura na? Tagal-tagal naman ni Father. Ang mabuting balita ngayong linggong ito ay binubuo ng mga kawikaan ng ating Panginoon. Subalit ito ay maikling kasabihan lamang. Maaring dahil nga maiksi, ay basahin natin ito ng mabilis lang. Ngunit kung babasahin natin ito ng mabilis, para lamang nating tinapon at sinayang sapagkat hindi natin ito naunawaan. Maiksi man ang makasabihan na ating binasa, pero ito'y punong-puno ng mensahe na may kaugnayan sa kabuuang tema na gustong bigyang diin ng mabuting balita ng Ebanghelyo. At ito'y tungkol sa paghihintay ng may kahandaan. Waiting, yet waiting na naghahanda. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Aaminin ko po, isa sa mga kahinaan ko o weaknesses ay ang maghintay. Kapag merong kausap, tapos yung kausap mo hindi dumarating sa tamang oras, nakakainip, at hindi lamang nakakainip, nakakainis. Bakit po nakakainip at nakakainis? Naiinip ako at naiinis sapagkat binigay ko at inilaan ang aking oras para sa kanila. At minsan pa nga halos nagkukumahog sapagkat ayaw ko na mainip sila sa paghintay sa akin. Ngunit yun nga minsan, anong nangyayari? Ikaw, effort ka at na dumating ng maaga, yung katrato mo, yung kausap mo, late kung dumating. Ang pagrespeto at pagdating sa tamang oras na pinag-usapan ay professionalismo. In layman's term, tawag natin dito being professional. Alam niyo po, ganito ang pinagsusumikapan kong palaging gawin. Halos sa lahat ng schedules. Kasi, yun nga, I value and I respect your time. And kung ating pagninilayan, kung tayo'y marunong dumating sa tamang oras, it is also an act of charity. No? Yun nga lang, sabi ko nga sa inyo minsan, eto, hindi dumarating sa oras. Pero alam po ninyo, kung mahirap ang maghintay ng may takdang oras, edi mas hamak na mahirap ang maghintay sa isang walang nakatakdang panahon ng paghihintay, sapagkat ito'y maaaring maging paghihintay ng buong buhay. Diba? When there is no exact date and time, ibig sabihin, all of our lifetime, we will be waiting and preparing. Yun ang ibig sabihin. Buong buhay natin, maghihintay tayo at maghahanda. Yun ang problema. Buong buhay, maghihintay at maghahanda. Naghihintay tayo sa isang kaganapan na tiyak na mangyayari, subalit hindi natin batid ang oras at araw kung kailan ito magaganap. Ito ang ating karanasan tungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Darating siyang katulad ng isang magnanakaw, darating ang anak ng tao sa oras na di nyo inaasahan. Bakit nga ba ganito ang pamamaraan ng Diyos? Natanong ko sa aking sarili. Bakit nga ba paghihintayin niya tayo ng matagal? Bakit nga? O baka naman, totoo ang kasabihan na ang mabait ay maagang kinukuha. Diba? Kaya nga yung iba ayaw magpakabait kasi baka kunin ka agad ni Lord. Kinukuha ka agad ni Lord kasi daw baka maunahan pa ng kalaban. Nagbait na Baka maagaw pa, no?
Alam niyo po, there is wisdom in waiting. May karunungan sa paghihintay. At ano po yung karunungan o wisdom na tinuturo sa atin? Bakit ninais ng Diyos na maghintay tayo na naghahanda? Sa paghihintay, masigit natin na ipapakita ang ating katapatan. No, fidelity is measured not only one day. Diba? Yung mga mag-asawa, bakit kayo tapat? Paano kayo nagiging tapat? Isang araw ba? Yung pag-ibig ni Imelda Papin, isang linggo. Diba? Hindi naman ho napapakita ang katapatan for just a day. Love also is not measured only isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon. Ngunit araw-araw, no? Doon napapakita ang totoong pagmamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo waiting teaches us wisdom. Madalas, naghahanda at nag-aayos tayo kapag alam natin na andyan na talaga. Habang pinagninilayan ko to naalala ko, even sa mga barangay, kailan ba tayo naghahanda? Naghahanda kapag merong bisita na darating. Naghahanda kapag merong mga patimpalak, may competitions. No? Kasi may contest Kaya yung palibot nalilinis, yung palibot gumaganda kasi nga there is a contest. But afterwards, ano nang nangyayari? We go back to our usual routine. Diba? Para lang din tayong kasabihan diba yung kasabihan na kapag nandyan ang pusa, no, okay, mabait tayo. Pagka wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. So fidelity and love of God is not measured sa isang araw lang. It is day-to-day basis. No? Kaya po, ito siguro yung wisdom. And then, ano pa? Love also grows. Ang pagmamahal po ay yumayabong. God wants us to grow in love with Him. Gusto niyang yung pag-ibig natin sa Kanya ay yumabong. Kaya there is a period of time. There is a certain period of time na binibigay sa atin. Ang problema kasi sa atin ngayon, gusto natin palagi instant. No? That even relationships, kahit yung mga relasyon nga, gusto mabilisan lang Diba? No? Yung iba, no? Sabi kasi, meron kasing tinatawag na love at first sight. Pero alam nyo po, kung ating pagninilayan talaga, yung love talaga, hindi naman love at first sight Because love is meant to grow in time. No? Ang pag-ibig ay yumayabong at lumalalim, patagal ng patagal ang panahon. No? Kaya nga, yung iba dito, kung pagka hindi na love at first sight, love at first chat. No? Naka-chat lang. No? In love na kaagad. Ang bilis naman. Love is meant to grow in time. No? Kaya ganun din ang nais ng Diyos. No? Sa mga panahon na ito na naghihintay tayo, it's not just simply waiting. Hindi lang, ang problema kasi pagka sinabing hintay, akala natin wala tayong gagawin Pero we must be creative, growing in love, no, allowing God to work in us. Pinahihintulutan natin ng Diyos na kumilos sa buhay natin. No, yun po ang ibig sabihin, isang wisdom ng paghihintay. At habang nagninilay ako, I remember in the seminary, meron kaming schedule na sinusunod.
every week, merong tinatawag na general cleaning. May schedule po talaga ng paglilinis. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, nung pumasok kami sa seminaryo, pinagdala kami ng mga required na mga tools na dadalhin. Kala ko kasi pagpasok sa seminaryo, aaral lang ako magdarasal. No, tingnan nyo yung requirements sa amin, magdala ng bolo, magdala ng timba, ng balde, ng tabo, ng walis tingting, ng tambo. Yung pala, paglilinisin kami. Hindi kami umaasa sa janitor, pero kami yung naglilinis ng kapaligiran, ng mga facilities ng seminary. There is a schedule cleaning. Pero maliban po doon sa schedule cleaning, araw-araw merong tinatawag na tidying. No, bago ka pumasok sa room, sa klase, after breakfast, you do tidying. Yung pahapyaw lang na linis, tidying. Bakit ko binabanggit ito sa inyo? Waiting and preparing for God, no? And being vigilant, nagbabantay, is always to parang isang boxer na palaging nakataas yung guard. Ang problema dito, alam nyo, isang bagay na nakakalimutan natin, isang sakramento ang madalas na siguro hindi na natin nabibigyang masyadong pansin ngayon. And what is that sacrament? It is the sacrament of reconciliation. It is the sacrament of confession, ang sakramento ng pagbabalik loob, ang sakramento ng pagkukumpisal. Hindi naman tayo araw-araw bibinyagan Ang binyag isang beses lang. Diba? Sa binyag kasi nalilinis yung kasalanan. Sa binyag kasi, hindi lang original sin ang nalilinis, but even the actual sins, kung tayo ay adult na bininyagan. Pero alam nyo, baptism is given only once. No, isang beses lang tayo bibinyagan. Pero paano ba tayo pwedeng maging malinis muli? What is given to us? It is the sacrament of confession. Pero yun nga, imagine, ang isang bahay na minsan mo lang linisan sa isang taon, gaano kadumi yun? Di ba madumi? Pero pagka nagtatanong ako, kasi sa confession, yung pari, tinatanong yung penitent, when was your last confession? Tinatanong ng pari, kailan ka huling nangumpisal? At anong sagot? Nung pong nag-first Holy Communion ako. Yung iba, nung pong graduate ako ng high school, nag-retreat. Yung iba, nung pong ikakasal kami. Tingnan nyo, natatawa tayo, pero totoo, di ba? Kung ang isang bahay, hindi mo linisan sa loob ng isang taon, gaano nakakapal ng dumi nun? Madumi. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo sa seminary, we don't only do general cleaning once a week, but there is a day-to-day tidying. No? Alam nyo, during our retreat, sabi doon ng facilitator, ng retreat master, ang problema raw kasi sa atin, ang kaibahan natin sa mga santo, yung mga santo at santa, yung mga banal, banal lang nga sila, ang feeling nila, makasalanan sila. Na kailangan ng pagkukumpisal, ng regular confession. Tayo naman, hindi pa nga banal, makasalanan nga, pero hindi natin magawang aminin na kailangan natin ang pangungumpisal. Di ba? Kaya nga minsan, pag meron akong nadadalaw, may sakit, tatanungin ko, inang, itay, amang, gusto niyo po bang mangumpisal? Saka na lang.
Yung iba naman, wala naman akong kasalanan eh. Buti pa sila, no? Yung mga santo nga, ang feeling nila, makasalanan sila. Pero yung taong makasalanan, they don't feel na meron silang nagawang mali. Ayan. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon na hindi tayo nangungumpisal, hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. Di po ba? At yun ang nangyayari. Kaya nga, ang paghahanda, naghihintay, naghahanda, pero sana madatnan tayo, not only na gumagawa ng mabuti, but also we clean, most especially our hearts. Nililinis natin ang kaibuturan ng ating puso. At paano nalilinis? Biyaya pa rin. Grasya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya nga, napakaganda kasi si Bishop Dennis, pinapaalalahanan kaming mga pari. Kasi, totoo, we priests are also at fault. May kasalanan din. Kasi minsan, because siguro hindi na namin nabibigyang diin. Busy, pagawa dito, pagawa doon. Pero, di ba, bakit may pari? Sabi nga ng retreat master, there is a priest. And first and foremost, the reason is salus animarum. Anong ibig sabihin nun? Salvation of souls. You don't save souls by building churches. You save souls by transforming the heart of the people. Di ba? Yan ang problema. Kaya sabi ko nga sa inyo, it's not only you. Kasi kami rin, hindi na rin nauupo eh. Bibihira na rin kaming maupo sa kumpisal. Kaya siguro rin yung mga tao, hindi na rin natutong mangumpisal. Kaya sabi ni Bishop Dennis, sa bawat parokya, dapat merong regular schedule ng confession. At least once a week. Maliban doon sa mga vigils, maliban doon sa kumpisalang bayan pagka dumarating ang Kwaresma, ang Holy Week. Hindi lang yon. Dapat there is a regular schedule of confession. Sa paghihintay po, isa pang tinuturo sa atin na wisdom ng paghihintay. Sa paghihintay din natin ay nangangahulugan ang pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Madalas, gusto natin na tayong masusunod. Na kahit maging sa ating pananalangin, even in our prayers, kahit pag nagdarasal tayo, kapag meron tayong hinihiling sa Diyos, gusto natin instant, agad-agad. Kaya kapag hindi binigay, ayaw na, hindi na ulit magdarasal. Alam nyo po, waiting, ang paghihintay ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Ito'y nangangahulugan na ito'y nagpapahayag na handa tayo na gumawa at tanggapin na magaganap ang mga bagay hindi ayon sa ating kagustuhan, hindi ayon sa ating itinakdang panahon at oras, bagkus ayon sa kalooban ng Diyos. We wait, at ang paghintay natin na yon ay pagsuko. Things will happen not in accord sa phase na gusto ko, but it will happen when sa kapanahunan na kaloob ng Diyos. Mangyayari ho ang lahat ng bagay. Kaya ito yung wisdom ng paghihintay. Minsan kasi gusto natin na, Lord, until when, hanggang kailan ako maghihintay? Ang tagal-tagal naman. Pero ang mga bagay ay magaganap katulad ng naganap sa buhay ng mag-asawang Abraham at Sarah. Matagal na naghintay. Hindi naman yung, di ba, even yung pangako ng Diyos kay Abraham, it did not happen. Hindi ito nangyari ng biglaan, instant, andyan na.
Ang promise niya, magiging ama ng maraming bansa. Instant. No. Merong mga pagkakataon na nadidismaya si Abraham. O, diba? Ang tagal na naghihintay. Pero ito ang gustong sabihin sa atin. Ang lahat ng bagay ay mangyayari. Hindi man ayon sa gusto nating oras. Pero ang lahat ay mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit bakit tayo maghihintay? No? Naghihintay tayo, nagpapakabait, nagpapakabuti, naghahanda, hindi dahil sa takot tayo. No? The right motive of waiting is not about fear. Takot tayo sa impyerno, kaya naghahanda. Hindi ho yun. The right motive of waiting and being prepared always is because we love God. Mahal natin ang Diyos. At ang nagmamahal, palaging hangad kung ano ang mabuti para sa kanyang minamahal. Kaya ganito tayo naghihintay na naghahanda. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilahad natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan upang lalong magningas ang ating ilawan habang ating hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ating isamo, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyon dinggin. Upang dalhin ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya sa taong nadidiliman at nawawala ng pag-asa at ang pag-ibig sa mga napupuot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang sa pagurita sa ordinasyon sa pagka-obispo, nilubhang kagalang-galang Obispo Dennis C. Villarojo, lalong mabuklod ang diocese bilang kawa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang higit na italaga ng mga pari ang sarili sa gawain ng ebanghelisasyon, sa diwa ng pag-ibig at buhayin ang pag-asa sa mga naglalakbay sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang matutuhan natin na magbahagi sa kapwa at ihatid ang pag-asa hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyon dinggin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makatulog sa hapag ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at ipagkaloob mong maipahayag namin sa lahat ang mabuting balita ng walang pasubali sa pamamagitan ni Jesukristong aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunlas sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni na Santa Clara ng Assisi, San Pascual Bailon at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tatayo na po ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ang mga Osterrites bago tumayo. Maraming salamat po.
Mayroon po second collection para po sa Field Mission Sunday. Thank you po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang liwanag ng pananampalataya sa lahat. Salamat sa Diyos.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kaigpitan. Sa halip, palakihin ninyo sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang paggalang sa mga magulang ay nagmumula sa utang na loob sa kanila na sa pamamagitan ng buhay ng kanilang pagmamahal at sikap ay nagsilang ng kanilang mga supling at tumulong upang ang mga anak ay umunlad sa atas, dunong at grasya. Igalang mo ng buong puso ang iyong ama at huwag kalimutan ng mga hirap ng iyong ina. Alalahanin mo kung hindi sa kanila, hindi ka magiging tao. Ano ang iyong igaganti sa lahat ng kanilang ginawa sa iyo? Ang paggalang ng anak ay nakikita sa tunay na pagsunod at pagtalima. Tupdin mo sana, anak ko, ang tagubilin ng iyong ama at huwag siphayuin ang pangaral ng iyong ina. Sa iyong paggising, kakausapin ka. Sa paggalang sa anak, itinataguyod ang pagkakaisa ng buong mag-anak. Gayon din ang magandang ugnayan ng mga magkakapatid. Ang paggalang sa mga magulang ay tumatanglaw at nagpapainit sa buong mag-anak. Korona ng matatanda ang mga anak. Katigan natin ang isa't isa ng may pagmamahal, kababaang loob, kaamuan at pagtitiis. Ama naming mapagmahal, tunay ka naming magulang. Ikaw ang pinagmulan naming lahat. Ikaw rin ang nagbibigay sa amin ng ikabubuhay araw-araw. Nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng mga biyayang walang sawa mong ipinagkakaloob sa amin. Hinihiling namin ngayon na kami ay turuan at iyong gabayan upang maging mabuting anak mo, mga anak na kumikilala sa iyo bilang aming ama, mga anak na sumusunod sa lahat ng iyong mga atas, mga anak na tumutulad sa iyo. Tulungan mo kami upang magmahalan kami bilang magkakapatid at maging mabubuting tagapagdala ng iyong pag-ibig sa lahat. Ang iyong Espiritu nawa ay mapasa puso namin upang tulungan kaming tumawag sa iyo bilang aming ama.
Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, ni Maria, aming ina, at sa tulong ni na San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi na aming mga huwaran. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Na pari, si Reverend Father Inchoy Alarcon. Maraming salamat po at magandang umaga. Bago ho tayo mag-umpisa, meron ho bang gustong magpatotoo? Yung mga may dalang baby? Sige, si kuya at si ate. Palakpakan naman po natin. Ay, palakpak din yung baka. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Jerome Legaspi, taga Maykawayan, at ang asawa ko naman po si Rachel Legaspi, taga Batangas po siya. Nagkakilala po kami sa Quezon City. Then, kinasal po kami noong 2021 January. And then, after trying, matagal pa bago kami tapos nag-decide na siya na magpa-check up, magpaalaga sa OB. And then, ayun, ganun pa din. Tapos, ako naman kasi wala rin naman akong bisyo na nag-decide na lang din ako na magpa-check sa urologist para makasigurado. Kasi kahit anong subok namin, talagang hindi maibigay. Then, 2023 noon, October, meron na akong schedule for surgery kasi na-check sa akin na varicocele. So, parang may enlargement siya sa baba para yung quality hindi dumadaloy ng ayos dahil yung dugo daw po umiinit. Tapos, October 6 noon, Friday, nag-try mag-PT yung asawa ko. Then, yung schedule na surgery ko, October 7. So, nung nag-PT siya, nag-positive, nag-chat ako agad sa doktor ko. Sabi ko, Dok, wag mo na natin ituloy yung surgery kasi
yung asawa ko nag-PT na positive. So, ayun. Tapos, binigyan naman na sa amin si Ricey. 1 year and 2 months na siya. Yun lang po. Salamat po. Nagsayo po kami, 2022 po, nag-try na kami. Then, nung piyesta po, try. Salamat po. Sulat na kayo. Pwede hintayin. Sabi nga po, mag-intay at lahat po ito ay ibibigay sa tamang oras at sa tamang panahon. Ngayon po ay sa lahat po ng gustong magpunta sa ating museo, inaanyayahan po namin kayo. Ito po ay katabi lamang ng aming simbahan. At gayon din po, kung sino man po ang gustong bumili ng itlog, meron pa po tayong ibinebenta na nasa likod po. At sa lahat ng gustong magpamisa, mayroon po tayo, bukas po ang ating simbahan, ang ating pong office ng parokya. Meron na hubang nakapagpunta dito ng piyesta, kapistahan? Wala pa. May 17, 18, and 19. May mga nakapunta na po ba dito? Wala pa. Sige po. May 17 po ay kapistahan ni San Pascual Bailon. Si San Pascual po ay hindi isang pari, hindi rin po siya isang obispo. Siya ay isang pangkaraniwang sakristan mayor na may lubhang pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang bailon sa Spanish, ang ibig sabihin ay sayaw. Ang May 18 po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santa Clara. Si Santa Clara po ay isang mongha at ang salitang Clara po ay ina-associate natin sa good weather. Kaya po kapag tayo po ay naglalabas po ng itlog, so para sa magandang panahon, dahil ang ibig pong sabihin ng Clara sa Spanish ay clear. At namatay po si Santa Clara sa gulang na 6 na po, taong 1,263. May nabubuhay na po ba noon? Si kuya to sa akin. At bukas po ay kapistahan ni Santa Clara. Bukas po, August 11. So, yun ba yung kanyang kapanganakan. So, at ang May 19 po ay kapistahan ng ating mahal na Birhen ng Salambao. Taong 1763, nang makuha po siya ng 3 mangingisda sa ilog na kung tawagin ay Hiling Doon, pagitan po ng Malabon at Nabotas. Ayon po sa 3 mangingisda, nung dadalhin po nila ang mahal na Birhen sa gawing Nabotas, ay ayaw pong umandar ng bangka at ito po ay napakabigat. Kaya po ipinasya nila na ang mahal na Birhen ng Salambao ay dito po nila dalhin sa bayan ng Obando. Kaya po magmula noon hanggang ngayon, dito na po naluklok ang mahal na Birhen ng Salambao. Siya po ay kilalang pintakasi ng mga mangingisda, ng mga nagnenegosyo at ng mga magsasaka. Ngayon po ay matutunghayan, ang amin pong sayaw ay tinatawag na sayaw panalangin na kinapapalooban ng 5 steps. Ang una pong step ay sinasabi pong panimula. Andito po ang ating mga Salambao dancers. Yan po. Itataas po ninyo. Kung saan tinatawagan ang lahat ng couple at mga pilgrims, itataas ang kanilang mga kamay at itatapat sa kanilang mga puso at sasabihin nila yung nilalaman ng kanilang mga damdamin. Ang pangalawang step po ay tinatawag na paghayo o engganyo. Ito po ay pailalim. Tinatawagan ng sinapupunan ng babae upang umusbong dito ang anak at ito ay iaalay paitaas. Number 3 pong step ay ang paghingi o libad. Pagtataas sa Diyos ng kahilingan na ito ay kanyang papatnubayan. Ang number 4 po ay tinatawag na balse lateral. Ito po ay sumasagisag sa relasyon natin sa ating kapwa na hindi pwedeng puro sarili na lamang po natin. Kailangan din po natin ng dasal ng ibang tao, ng ating mga kasamahan o ng ating kapwa-tao. Ang 5 po ay pasasalamat.
hawak kamayang couple, nakikiisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa lahat ng blessings at biyayang ating natatanggap. Ang blessings po ay hindi lamang po form ng financial. Ang blessings po ay nahandito tayo ngayon, gising tayo, at meron po tayong pagkain sa hapagkainan. Lahat po ng yan ay blessings po sa atin. Ngayon po, inyo pong tunghayan ang ating pong mga Salambaw dancers. At mamaya po, ingat po kayo sa inyong pag-uwi dahil wala po kaming hinangad kundi ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you po. Mahal naming Birhenang Salamba, kami iyong tulungan. Sana namin ay pawin ni Jesus na isalalihan sa'yo na sa'yo ilan may tulad mayroon. Di na namin na mapagmahal kami kahabagan. Sa tao na